Hello guys! For this video, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ang aming tinatawag na okra dito sa Middle East. Hindi pa alam nyo guys, yung okra nila dito sa Middle East ay ang maliliit yung gusto nila. Ayaw nila ng malalaki na kagaya ng kinakain natin na in-steam lang natin. Pero sa kanila naman dito, iba naman gusto nila. Yung maliliit na okra. You see So, that ayan guys? guys. Oh, nakita niyo Go. na kung palalaki yung okra nila dito. Ayan yung gusto ng mga taga Middle East, lalong-lalo na dito sa Lebanon. Aywan ko ba sa ibang lugar, basta part ng Middle East, guys. Tingnan niyo siya, kaano kadami. Oh, kung ganyan kalalaki yung okra na hihiwaan natin, kailangan natin dapat kunin yung ulo ng okra. Sa atin naman, ayaw natin yung mga ganyan kaliliit ng mga okra. Yung gusto natin yung mga malalaki na mahaba, guys, diba? Yung ini-steam at saka yung masasarap na ihalo, yun din sa mga ulam-ulam natin na ginataan o pakbit. Ayan, nakikita nyo na, guys. Nakikita niyo kung gaano sila kaliliit. Tingnan natin. Tingnan nyo guys kung paano ko siya puputulan ng ulo. Ayan yung mga maiitim na ganyan kalalaki. Hindi ko na yan hinahalo kasi ano na siya maitim. Baka iba na yung lasa. Ayan, tingnan natin yan ang ulo natin. Kailangan dapat yung dalawang style yan sa paghiwa ng ulo. Pwede mo rin parang ipapaharap sa sa harap mo kung paano tanggalin yung ulo. Ganyan na siya, natanggal na siya guys. Mabilis lang siya. Ayan. Pero kailangan dapat hindi mo siya mahiwa yung laman niya. Kailangan ng ulo lang tanggalin kasi pag nahiwa mo na yung laman niya, mahirap na siyang lulutuin. Ayaw na kasi nila sobrang sticky. Kaya dito na naman tayo sa palabas naman na pagtanggal ng ulo. Kanina yung pinakita ko sa inyo kung paano magkuha ng ulo na papasok paharap sa'yo. Ayan na naman ipapakita ko naman sa'yo yung papalabas na naman guys. Dalawang ways yan eh. Kaya ituturo ko na sa inyo kung paano. Kasi mahirap din yan tanggalin, nangangalay din yan ang kamay mo guys. Lalo na sa mga baguhan na pumunta dito sa Middle East. So ipapakita ko lang kung paano. Yung mga among mahilig din magluto ng ganyan kaliliit na mga okra. So sa amin naman nakaluto na kami pero hindi namin naubos kasi ang dami-dami. So ayan, ang ginawa ko na lang tinanggal ko na lahat ng ulo tapos i-freezer na lang yan guys para sa susunod na gusto nilang kumain. Kukunin na lang sa freezer at saka lutuin, di ba? Easy na lang, hindi ka na mag-takes time na magtatanggal ka pa ng ulo kasi ready to cook na siya. Pagkatapos kung tanggalin yung ulo niya i-keep na lang namin sa freezer. So ayan lang guys, tuloy-tuloy lang yan kasi pag alam mo na yan, mabilis na lang yan kahit na ano pa kadami ang okra na tatanggalan mo ng ulo. Pero pag baguhan ka pa lang, yung masakit sa kamay tapos nangangalay din yung kamay mo sa kakatanggal ng ulo kasi sobrang liit ng okra. Sobrang liit ng okra tapos medyo madulas pa siya kasi kung minsan di mo siya maiiwasan na mahiwa mo talaga pati yung sa loob niya. Kailangan ano lang, tiny lang guys, yung tawag nila tiny slowly. Kasi pag ini-slow mo lang hindi mo siya mahihiwa sa loob. Pero kung minsan mabigla mo siya, hindi mo maiwasan, mahiwa mo talaga sa loob. Ayan, okay na siya guys na natanggal na yung ulo niya. Sige, tuloy-tuloy mo lang hanggat sa maubos yung kung ano kadaming okra na gawin mo. So, ayan na mga kanining. Nakikita nyo na kung paano ko siya gawin ng okra dyan. Sana makatulong din sa inyo at makabigay ng idea sa mga baguhan dyan na magiling magluto ang mga amo nila dito sa Middle East. Sana magustuhan nyo ang aking video. Marami na ako natanggalan ng ulo pero ayan pa rin guys. Ang dami-dami pa rin natira. Pero tuloy-tuloy lang yan hanggat sa maubos. So, sa mga hindi pa nakaka-sub sa akin, subscribe. Please, pag-subscribe naman. Like and share. Hanggang dito na lang ang aking video guys. Sana magustuhan nyo. Thank you for watching. Babush everyone.